prototype Vendo car wash 4-in-1. So dito muna tayo sa hardware. Meron tayong 4 na button with LED indicator. Ayan. Meron din tayong output. So 4 din yan. So pwede natin lagyan yan ng relay. So sa ngayon, for testing only. Then meron tayong display for 4 services. Tapos meron tayong additional button for settings. And meron tayong coin slot for pulse detection. So sa ngayon, tatry natin i-reboot yung Arduino Nano. So reboot, welcome screen, credits. Okay. So try muna natin maghulog. So 0, tapos meron ako dito 20, 35, 35, 20, 30, 35, 40, 41. So 41 coins tira natin. So hulog. Tapos ilaw na yung LED indicator, so meaning pwede mong i-avail yung alinman doon sa 4 na service. There's another 1, 10 pesos. Yeah, tignan natin. Yun. So 30 na. So 5. Tignan natin. And then 5 ulit na bago. So 40. Tapos piso. 41. Okay. So try natin mag-avail ng service. So ito, pwede siyang sabay-sabay. Kahit may naunang nagbibilang na service, pwede mo pa rin gamitin yung natitira. So 1, press natin yung button 1. So nagbibilang siya dyan. Okay. Then meron pangalawang button. So habang pinipindot ko yung service, syempre bumabawas naman yung current credits. So another one. So 26. And then last one. So mapapansin nyo, medyo magulo yung displays. Pero okay naman siya. And then yun, nag-output na yung 4 na LEDs, which is lalagyan natin relay yan for actual test. So ngayon, pwede na nating try yung settings. Okay, yan. So yan, okay. So tapos na yung isang service. So nag-add ako ng buzzer. And then try natin access yung settings. So meron ako dito button settings. Ayan, may page yan. So pwede mong baguhin. Pwede mong baguhin sa pindutan na to. Gamit lang ito. So pansin nyo, nagbabago yung price. And then dito pwede nyo baguhin din yung delay. So another one. So second service, third service, fourth service. So service, pwede mong enable, disable. So pag nakailaw yung 4 na ilaw dyan sa may LED indicator na yan, so ibig sabihin naka-enable yung service. So flip ko lang yung camera. So pwede mo siyang gawin ganito. So napapansin nyo, namamatay yung LED. Tapos pag binalik yung service, nagsisync yung display at saka yung LED indicator. So next page. So meron ako nilagay na timeout delay, which is 20 seconds. Ang purpose naman niya para mag-reboot yung Arduino Nano pagka ikaw ay nasa settings mode. So dito naka-assign ako ng 20 seconds. After 20 seconds at walang yun, nag-reboot na nga. Ayun. So reboot siya, welcome screen. Then balik siya sa original na
service mode. Ganyan siya. So, nakailaw yung apat. I-upgrade ko lang to. So, pwede siyang so, again, tapos pwede ko na naman siyang settings. So, so 9 pesos. So, dapat 9 pesos pa rin yung credits pag nag-reboot. So, wait natin. Ayun. So, 9 pesos. Tapos, meron na rin siyang parang memory like pagka usually common problem pag namamatay yung power ng system, nawawala yung credits, at the same time yung changes na ginawa mo sa settings for the prices and delay is bumabalik by default. So ito meron na siyang parang nasisave na siya sa EEPROM ng Arduino Nano, which is yung memory. So ang purpose niya is for saving. So 9 pesos. So try nating bunutin to. Yan. So shut off na yung ating Arduino and then plug ulit natin. So ang ine-expect natin is yung credit is dapat nandyan pa rin. So yan, okay na siya. So 9 pesos, makaka-avail pa ako ng isang service dito. Then, medyo masikip lang yung display. Pinag-aaralan ko pa kung paano i-fit yung messages doon sa LCD. Kaya dito sa blower, napansin nyo na wala yung S. So, yung S tinanggal ko, pero mag-print yung S once na seconds na lang yung binibilang niya. Just to make it fit the countdown timer. So far, yan lang muna ang prototype natin. Salamat po.